Title ko pa naman nung, hindi kasi kaya hindi ko maintindihan itong telepono ko eh. Alas 11:30 natapos ko. Nung Sabado kasi Sabado ang deadline eh. Tapos may tumawag sa akin, kaya one paragraph na lang eh. Save ko muna, sinave ko. Ayan. Sending it by, kasi sa telepono ko lang ginagawa, so sinisend ko sa sarili ko. Para pag natapos na, isisend ko sa editor ng Manila Times. Abay, nung binalikan ko eh, wala na. Kalahati na lang akong na-save. Sabi ko, tinatamad na akong tapusin. Anyway, ang title ko doon, siguro next week na lang. Sabi ko, Demolition Job on VP Sara. On fire. Talaga naglalagablab yung demolition job sa kanya eh. Tapos trinace ko yung simula. Sinimulan doon sa, di ba, una, yung confidential funds. After that, binanata na si Pastor Kibuloy, si PRRD. Sunod-sunod, di ba? Tapos pati yung mga staff niya, pinakulong. Hanggang nag-intervene nga siya, tapos dinimanda pa siya, na-dismiss naman. Tapos, even before that, meron ng announcement ng impeachment. Tapos pinahil na nga nila. Talagang kita mo, relentless eh. Tapos bigla na naman pinahilan ng grave threats. So, pinaliwanag ko doon. Alam po ninyo, itong ating kaibigan si Director eh. Pikon na pikon sa akin eh. May bagong sagot ba? Wala naman. Ayoko ko, hindi ko na, sabi ko sa mga reporters, kaya naman, huwag niya na kami pagsubungin kasi. Pinaliwanag ko na lang doon sa article na kung bakit walang grave threats. Kasi, ang grave threats, pagbabanta. Sa totoo lang, tingnan mo maigi, yung context na yon, yung mga sinabi kong mga kalakaran na yon. Plus yung several months ago, sinabi niya na yun at may pagbanta sa buhay niya. At hindi siya naman inaasikaso. Madali sabi, yung ginawa dun sa kanya chief of staff na they tried to illegally and forcibly attempted to transfer her dun sa Correctional Institute for Women. That got her goat. Talagang hindi niya kaya she needed to reveal. Revelation o yun eh. It was not a threat. It's a revelation, an expose on a plot to kill her and a revelation to the people she perceived to be the mastermind of the would-be future killing of VP Sara. Kung baga, nag-i-invest na siya. Pag ako pinatay dito, itong hanapin nyo. So, hindi threat yun. At even assuming na ipagpalagay na nagbabanta, di ba, ilang ulit natin sinabi, nagbabanta yung, kung nangyari yung sinasabi niya, patay na siya. So, kumbaga, pagbabantang galing sa libingan. Pero, there is another aspect there na tinalakay ko sa article. Sabi ko, anong provision sa revised penal code na maaaring pumasok doon sa nakita natin, mga payag ni Inday Sara? Under Article 8 ng revised penal code, meron nung binabanggit doon ng conspiracy and proposal to commit a felony. 3 paragraphs yun. Yung second paragraph, sinasabi, ano ba yung conspiracy? Ang conspiracy is when 2 or more persons agree to inflict harm on the life, on the property, and honor of a person. Nag-agree sila. Nagkasundo na papatayin o sisiraan yung isang tao. O the third paragraph, nakalagay doon, proposal. What is proposal? Kasi yung title ng provision, conspiracy and proposal to commit a felony. Ano ba yung proposal? Proposal, yung nagmungkahi ka
sa isang tao na gagawa ka ng isang krimen laban sa isang tao. Proposing to another person the commission of a felony. Pero yung first paragraph, ang maliwanag, dito mag-a-apply yun. Ang sabi ho doon, conspiracy and proposal to commit a felony is only punishable. Punishable only, may parusa kung ikaw ay nagbongkahi at nagkasundo kayong gumawa ng isang krimen. Yun po ay punishable lamang o magiging isang krimen kung ang batas ay nagbigay ng kaparusahan sa partikular na gagawin mo. Ano mo yun? Inilagay mo doon sa batas na anong krimen yun. Na pag ikaw'y mag-propose o magka-agree kayo, krimen kagad. Ha? Hindi mo pa ginagawa yun, ha? Krimen na kagad. Ano yun? Treason. Inciting to sedition. Inciting to rebellion or insurrection. At inciting to commit coup d'etat. Yun lang ho ang krimen na pag ikaw ay nagkipagkasundo na gagawin, krimen. Pero yung conspiracy and proposal to commit murder, to commit rape, to commit robbery, to commit other crimes, other than the four I mentioned, hindi yung krimen yun. Maliwanag ho yun. So parang impossible crime. O kaya hindi po pwede kang magdemanda ng grave threats. Even assuming na totoo na nagkasunduan. O, di ba sabi niya, sinabihan ko na, pumayag na, ganyan. Kahit na, hindi pa rin krimen yun. At sinasabi ng NBI, pwedeng inciting to sedition. Dahil hinikayat niya ang tao na manggulo. Hindi rin no totoo. Yung wala naman. In fact, gaya na sinabi ko kanina, yung kanyang pagpapayag, yun ay frustration niya. Inilabas niya. Just in case patayin siya. Ito mga tao itong pinag-iinalaan ko. Which is hindi imposible, Attorney Sal. Sa lahat ng mga persecution na natatanggap niya ngayon under this administration at lahat ng mga taong na-associate sa kanila, iniipit. Hindi imposibleng mapunta doon sa pagpatay nga sa kanya. And that's what she's exposing at that time. Correct. Kung saan siya at ang kanyang mga kasama sa opisina ay iniipit. Kasi sunod-sunod So BP Sara at that time has reasonable belief that her life is eminently endangered. Kaya inilabas niya na. Yan o ang totoo dyan. Okay naman. Yung ating isa sa mga topic natin, yung Presidente Duterte naman. Yung mga jokes niya. But before ka pupunta sa joke, still on kay VP Sara, you think nagkamali ang administrasyon kung paano nila i-handle yung naging expose ni VP Sara? Hindi. Hindi sila nagkamali. Why? Why? Kasi yun naman talaga ang layunin nila from the very start Siraan si Inday Sara Oo, kaya, kung mga on course, on point, talagang kasama yun sa plano. So, parang kinuha na lang nila yung opportunity yun to pin down more VP Sara. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Indiin lalo. Now,